Ginagamit daw talaga nila yon guys para makatipid, no? Kasi nga parang mas mura pa rin talaga na mag-outsource ka or kumuha ka ng tao outside the US kesa yung mag-hire ka talaga within the country, no? Pero again, you are gaming the system parang ganun ganun ang labas, di ba? Kaya yan, binigyan sila ng ultimatum ni Trump, di ba? Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So ang tagal na guys since nung last post ko, no, kasi nagkasakit hanggang ngayon nga guys, meron pa kumbaga ang pangit pa ng boses natin, no. At saka guys, na-busy rin kasi talaga ako sa work. So ang daming ganap ngayon kasi yung kapalitan ko sa trabaho naka-leave So talagang sa akin yung buhos ng work, no. But anyway, that is a good problem kasi syempre meron pa rin tayo trabaho, di ba? But anyhow, for sure, nabalitaan nyo na guys. So yung bagong ni-release ni Trump, no, na changes doon sa kanilang H-1B visa, no. Yung H-1B guys, kung hindi ako nagkakamali or kung tama yung pagkakaintindi ko, ang katumbas niyan dito sa Canada is yung LAMIA natin or yung close work permit natin. Yan. So yan ang pagkukwentuhan natin ngayon. Kung ano ba yung epekto niyan guys sa mga tao dito sa Canada at saka of course yung mga kababayan natin, 'di ba, na nag-aasam din na pumunta ng US gamit yung H-1B visa na yan. Kasi ako guys, bago ako nag-Canada, isa yan sa talagang pinush ko talaga is yung makakuha ng H-1B visa. Pero hindi tayo pinalad kasi nga it's a redirection guys. Dito pala ako sa Canada talaga, hindi ako pang US. Anyway, so yung changes guys is yung sa payment or sa fee, no? Nirelease ni Trump na talagang gusto niya talagang itigil no? Talagang gusto niya na mag-focus ang mga companies sa pag-hire, no, ng mga employees within US, no? So para sa mga hindi nakakaalam guys kung ano ang H-1B, no? Ito guys yung pagkakaintindi ko nung time na kumukuha rin ako nito, no? Ang H-1B guys is, yun nga, parang LAMIA natin, no? So kapag ang employer na nasa US ay hindi makakuha ng mga empleyado na magtatrabaho doon sa pagkukulang nila sa company, pwede silang mag-outsource or pwede silang kumuha sa ibang bansa. At yun ang gagamitin nila na way, which is yung H-1B visa, no? So, dati, ang pagkakaalam ko, no, ang fee is just mga naglalaro sa 2,000 to 5,000 US dollars lang, no? Ngayon, guys, ni-ramp up to 100,000 dollars, no? So, kung i-convert natin yan, mga nasa 5 milyon, tama ba? No? Nasa 5 million pesos yan, guys. Isipin mo yung gagastusin sa'yo, 'di ba? ng company. So yun na yung bagong magiging payment guys. So kung ikaw ay isa kang kumpanya sa US at gusto mong mag-outsource ng mga tao sa ibang bansa, yan ang kailangan mong bayaran. Bawat application yan guys ha. So kung kailangan mo ng 10 empleyado na kukunin mo sa labas ng US, no? Kailangan mo maghanda guys ng at least $1 million, no? Ready ka ba to pay kung ikaw ay isang company na nasa US, no? Meron ka bang kakayanan na magbayad ng ganung kalaki, no? Just imagine guys, from $5,000 before naging 100,000, no? Ang nakikita ko diyan, no, guys. Alam mo 'yon, hindi totally tinanggal ni Trump yung H-1B. Pero hindi ka naman niya binigyan ng option na gamitin pa rin, no? Kasi nga kung ikaw ang may-ari nung company, napakamahal nun, guys. Napakalaking pera nun para gastusin ko sa isang empleyado na kukunin ko
sa ibang bansa. Bakit daw to ginagawa ni Trump? Kasi nga daw guys, nagsimula yata to dun sa ginawa ni Microsoft, 'di ba? Na yun nga, nagtanggal siya ng maraming tao and just to find out na kumuha siya ng maraming empleyado gamit ng H1B, no? So parang yun yung nag-trigger. Hindi ko lang alam, no, pero yun yung nakikita ko sa mga news no, na yun yung naging trigger para talagang magkaroon ng revamp or changes dito sa visa na to, no. Pero ano ang implication niyan, guys, no? Ang sabi naman is kapag nakapag-submit ka na before yung announcement, no, or yung changes na to, hindi ka apektado, no. And based dun sa number, guys, meron lang top 4 na mga countries na talagang maaapektuhan, no, or yung mga nag-a-apply ng H1B based sa country. Ang number 1, guys, is India, no. Tapos meron ding Canada and Philippines. Pero napakaliit na percentage lang 'yon, guys. No? Pero again, makikita natin, no, kung talagang gustong tanggalin, gagawa sila ng paraan, no. Hindi na nila bibigyan ng reason yung mga companies na gamitin tong H1B para mag-hire pa ng or mag-outsource ng mga tao. At mapipilitan sila ngayon na kumuha na lang ng mga empleyado within US. Kasi nga, di ba, kesa magbayad ako ng ganong kalaki, edi mag-hire na lang ako doon sa US na lang, di ba? At bakit daw ba nangyayari yon? Kasi nga daw may abuse na nangyayari, guys. Sabi nila, no, ginagamit daw talaga nila yon, guys, para makatipid, no? Kasi nga parang mas mura pa rin talaga na mag-outsource ka or kumuha ka ng tao outside the US kesa yung mag-hire ka talaga within the country, no. Pero again, you are gaming the system, parang ganun, ganun ang labas, di ba? Kaya yan, binigyan sila ng ultimatum ni Trump, di ba, na ayaw nyo mag-hire, o sige, hindi ko tatanggalin, pero hindi ko na kayo bibigyan ng option. Or kung yan pa rin yung track na pupuntahan nyo, kung mag-hire pa rin kayo sa labas gamit ng H1B, gagastos kayo ng malaki, guys, no? $100,000 para sa isang employee lang, 'di ba? Paano mo babawiin 'yon, no? So yan, guys. So nakikita natin yung mga ganyang option kasi, guys, meron din tayong issue, 'di ba, sa ating LAMIA, no? Kumbaga nagkaroon din ng mga changes sa work permit dito sa Canada. So again, yung shinare ko nga dati, yung mga changes na nangyayari sa kapitbahay natin, no? Pag yan naging successful at talagang malaki yung naging impact sa Amerika, no, in terms of their economy, no, hindi malabo yan, guys, na gayahin, no. Well, sinabi na, no, nung mga nakaraang weeks, di ba, na yung premier dito sa BC, pati si conservative leader, no, Poilievre, na talagang they are into changing, no, yung TFW natin dito sa Canada, no. So again, hindi malabong mangyari din yan dito sa Canada, no. But we'll see, kasi po napakalaki ng naibibigay ng mga TFWs or yung mga foreign workers dito, no. Malaki ang impact nila sa economy ng Canada at siguro kahit na saang country. So we'll see, guys, kung ano magiging impact nito kasi kaka-release pa lang naman ng news, no. But at the end of the day, sana talaga maging okay to para sa lahat, no. So kayo ba, guys, ano bang tingin nyo, no? Okay ba yung naging strategy ni Trump ng US, no? So we'll see, guys. Okay? So thank you for watching, guys, and see you on my next video. Peace!